Isa ka ba sa nakatanggap ng imbitasyon mula sa mga saksi ni Jehovah? Maraming salamat sa pagdalo ninyo sa umagang ito. O isa ka ba sa milyon-milyon mga saksi ni Jehovah na nangahawakan na sa pag-asa ng pagkabuhay muli? Nakatutuwa, gaya ng binanggit kanina ng chairman, napapatibay tayo upang sa ganoon ay muli nating tingnan, bakit nga ba tayo dapat umasa sa pagkabuhay muli? Oo, bakit nga ba tayo dapat umasa sa pag-asang ito? Na mabuhay muli ang ating mga namatay nating mahal sa buhay. Magtatagumpay nga ba tayo laban sa kamatayan? Karaniwan na inisip ng mga tao na yung kamatayan yun ang hantungan natin. Na para bang sa ngayon, mabuhay na tayo, magpakasay na tayo, kasi lahat naman tayo mamamatay eh. Yan ang karaniwan ng iniisip ng mga tao sa ngayon. At nakalulungkot nga naman, wala naman talagang taong nabuhay na magpakilanman. Lahat ay talagang namatay. Ano man ang kalagayan ng isa, mayaman man o mahirap, bata o matanda, nakikita natin na talagang namamatay ang mga tao. Lalo na nagdaang pandemic. Actually, hindi pa nga tapos ang pandemic na ito. Marahil natatandaan ninyo, ngayon ay March 16, 2024, March 15, 2020, nang iutos na i-lockdown ang buong Metro Manila dahil sa paglaganap ng COVID-19. At natatandaan nyo kung ano yung unang utos noon? Kung gaano nga ba katagal yung lockdown? Pag tinignan natin sa balita, April 14, 1 buwan lang. Sino mag-aakalang tatagal ito ng ilang taon at talagang lalaganap ang COVID-19? Nakita natin sa ulat, ilan nga ba ang namatay dito sa Pilipinas dahil sa COVID-19? Based sa record, 66,864. Napakarami. Nais nating wag kayong palungkutin, ano? Baka kasi naisip natin o naalala natin, baka may mga kamag-anak tayo mismo na namatay dahil sa sakit na ito. Ako rin mismo ay may mga malapit na kaibigan na naging biktima ng sakit na ito. Kaya tama lamang na matalakay natin sa umagang ito ang pag-asa ng pagkabuhay muli. Oo, kasi nandun yung pagkasabik natin na makita muli ang ating mga namatay na mahal sa buhay. Kaya man nakatutuwa, ang ating unang teksto ay magpapakita sa atin ng isang bagay at tiyak na mangyayari, mawawala ang kamatayan. Nais nating basahin ang unang Korinto 15:26. Chapter 15, verse 26. Kung nakita ninyo, ang sabi rito, at ang huling kaaway, ang kamatayan, ay mawawala na. O sa ibang salin, ay aalisin. Okay. Bakit nakatutuwa ang tekstong ito? Kasi aalisin ang kamatayan eh. Di ba nakakatuwa yon? Ibig sabihin, ang mga tao ay mabubuhay na ng walang hanggan. Oo, ito ang orihinal na layunin ng Diyos, na ang tao ay hindi mamatay. Yun nga lang, nagkasala ang ating unang mga magulang, kaya pumasok ang kasalanan at kamatayan sa atin. At pansin nyo rin na talagang darating ang panahon, aalisin ito. Kaya talagang nakatutuwa. At nakita nyo rin ba kung paanong inilarawan ang kamatayan? Isang kaaway. Oo, sino nga bang natutuwa sa kamatayan? Lahat tayo nasasaktan dito. Yung mismong namatay, sa paano man ay nakaranas ng sakit bago siya namatay, ang mga namatayan, baka mas matagal na talagang nasaktan sila dahil sa pagkawala ng kanilang mahal sa buhay. Maaring tayo nga mismo kapag nakakapanood tayo sa TV ng isang kalunos-lunos sa pangyayari na merong namatay na hindi naman natin kilala, hindi ba naaawa rin tayo? At sa gayon naapektuhan din tayo? Kaya lahat tinuturing natin na kaaway ang kamatayan. Pero isang bagay ang dapat nating tandaan. Sino pa nga ba ang nagtuturing na kaaway ang kamatayan? Sino nga ba nagpasulat nito sa unang Korinto? Walang iba kundi ang Diyos na ang pangalan ay Jehovah. Para sa Kanya, kaaway din niya ang kamatayan. Para sa Kanya, ayaw rin niya na ang tao ay mamatay. Kaya hindi totoo yung sinasabi nila na kapag ka namatay ay kinuha ni Lord. Para bang kapag ka isang bata ay namatay, kailangan raw ng additional na munting anghel sa langit. Kaya kinuha siya ni Lord. Hindi po totoo yun. Hindi naisin ng Diyos na mamatay ang isa. Kundi maliwanag, pinapakita ng Biblia, naisin pa nga ng Diyos na ang tao ay talagang mabuhay ng masaya at magpakilanman o walang hanggan. Kaya sa nalapit na hinaharap, aalisin ng Diyos sa kamatayan at mabubuhay ang tao ng walang hanggan.
paano naman ang ating mga mahal sa buhay na namatay na? Bubuhayin silang muli. Ayos natin basahin ngayon ng Oseas chapter 13, verse 14. Oseas 13:14. Sabi dito, tutubusin ko sila mula sa kapangyarihan ng libingan. Babawiin ko sila mula sa kamatayan. Nasaan ang iyong kamandag o kamatayan? Nasaan ang iyong pagiging mapamuksa o libingan? Pero hindi pa rin maawa ang mga mata ko. Oo, maliwanag yung pagkabasa natin dito. Nababawiin ang mga namatay mula sa libingan. Binanggit pa nga, nasaan ang iyong kamandag o nasaan ang iyong kapangyarihan? Oo, mawawala ang kapangyarihan ng libingan, ng kamatayan. Yung mapamuksan nitong kapangyarihan. Hindi nito matatalo ang layunin ng Diyos na Jehovah mismo. Kaya naman ang pagkabuhay muli, tiyak na mangyayari ito sa hinaharap. At ano nga ba ang pagkabuhay muli? Mula sa patay na kalagayan, pabalik sa buhay na kalagayan. Kaya hindi totoo ang paniniwala na isang immortal na kaluluwa. Dahil ibig sabihin, parang hindi namamatay ang tao. Hindi na siya kailangang pambuhayin muli. Pero maliwanag ang binabanggit ng Biblia, bubuhayin muli ang mga namatay nating mahal sa buhay. Mula sa patay na kalagayan o hindi pag-iral na kalagayan, kundi ibabalik sila sa dati nilang kalagayan nang sila ay nabubuhay pa. Makatiran ba na isipin ito na gagawin talaga ito ng Diyos? Meron po ba ritong padre de pamilya o isang aman na may mga anak? Di ba may kasabihan pa nga sa Tagalog na niayaw ng padapuan sa langaw o lamok yung anak? O gagawin ng lahat upang protektahan ang kanyang anak. Ganon din ang Diyos na Jehovah. Isang maibiging ama siya na naisin niya na gawin ang lahat para sa atin. Kaya naman yamang may kapangyarihan siya at gustong-gusto talaga niya na ibalik muli ang mga tao upang sa ganon mabuhay silang muli. Kaya ang tanong ngayon, paano ang pagkabuhay muli gaya na pinapakita ng Biblia? Karaniwan na kapag sinabing pagkabuhay muli, marami din ang naniniwala na bubuhayin muli ang mga tao upang umakyat sa langit. Totoo ba ito? Totoo. Naaakyat ang ilan o may tiyak na bilang upang sa gawang buhayin muli at mabuhay sa langit. Bakit merong tiyak na bilang at hindi lahat? Basahin naman natin ngayon ang Apokalipsis chapter 20 verse 6. Apokalipsis 20:6. Sabi dito, maligaya at banal ang sinumang kasama sa unang pagkabuhay muli. Walang otoridad sa kanila ang ikalawang kamatayan, kundi sila ay magiging mga saserdote ng Diyos at ng Kristo at maghahari silang kasama niya sa loob ng 1,000 taon. May tiyak na bilang ang aakyat sa langit o bubuhayin muli tungo sa langit. Bakit? Kasi meron silang gagawin . Binanggit yung saserdote, binanggit yung hari. Saserdote sa sinuunang bansa ang Israel, sila yung nangunguna, nangangasiwa sa pagsamba sa Diyos na Jehovah. Kaya limitado lang ang bilang nito dahil hindi naman lahat ay talagang naglilingkod bilang mga saserdote. Lalo na doon sa binanggit, sila ay maghaharing kasama ng Panginoong Hesus. Sa anumang anyo ng gobyerno sa ngayon, sa bawat bansa na tingnan natin, may tiyak na bilang lamang ng namumuno. At hindi lahat ay presidente, hindi lahat mayor, kundi meron lamang tiyak na bilang. Kaya sa ganun ding paraan, meron ding tiyak na bilang ang bubuhayin muli tungo sa langit. Kaya sabi nga ay sila ay maghahari, kaya kailangan may tiyak na bilang ito. At kung i-compare sa pamumunuan, syempre, mas marami ang pamumunuan kaysa sa mamumuno. Isang mas malaking bilang ng mga tao ang bubuhayin muli dito sa lupa. At sa bagay na yan, meron namang pinapakita sa atin ng Gawa 24:15. Gawa chapter 24, verse 15. Nais natin basahin din ito. Gawa 24:15, nakita na po ninyo? At umaasa ako, gaya rin ng mga taong ito, nabubuhayin muli ng Diyos ang mga matwid at di matwid. Okay, suriin natin ang teksto. Bubuhayin muli. Kaya maliwanag, paulit-ulit talaga sa aklat ng Biblia, sa mga aklat ng Biblia, na merong pagkabuhay muli. Nakakarami na tayo ng teksto sa hinggil sa pagkabuhay muli. Pero pansinin niyo, yung binanggit dito, maaaring ikagulat ng isa. Matwid at di matwid.
Matwid, tiyak yun. Matwid eh. Kaya kailangan, dapat lamang na buhayin silang muli. Oo, ang mga matwid ng mga tao ay mga taong tapat na naglingkod kay Jehovah nang sila ay nabubuhay pa. Pero bakit ang mga di matwid ay bubuhayin muli? Di ba parang mali naman yon? Sa batas ng tao, alam mo man ang batas o hindi, parurusahan ka. Sa batas ng Diyos, hindi. Pinapakita noon na naisin lang naman ng Diyos na Jehovah na mabigyan ng pagkakataon ang lahat na makilala siya, malaman ng kanyang mga kautusan at sundin ito. Kung sakali na hindi ka nagkaroon ng sapat na panahon upang makilala ang Diyos na Jehovah, malaman ng kanyang mga kautusan at ikaw'y namatay, may pag-asa ka na buhayin muli kagaya ng binanggit ng mga di matwid na bubuhayin muli. Oo, patas ang Diyos na Jehovah at makatarungan siya, makatwiran siya. Binibigyan niya ng pagkakataon ang lahat ng mga tao na makilala siya at sa ganon ay sumunod siya. Sumunod sa kanyang mga kautusan. Bubuhayin pa nga silang muli habang ang lupa ay ginagawa ng unti-unti patungo sa isang paraisong lupa. Kaya naman makikita natin na ganon na lamang ang pagnanais ni Jehovah na talagang matupad ang kanyang layunin na ang tao ay mabuhay ng masaya at payapa magpakailanman sa isang paraisong lupa. Ngayon, ang tanong, yamang binanggit ng teksto, matwid at di matwid, di lahat bubuhayin muli. Kasi it's either matwid ka or di matwid ka. Di bubuhayin muli ang lahat ng namatay? Hindi po. Kasi hindi naman lahat ay karapat-dapat sa pagkabuhay muli. O banggit lang tayo na example, sina Adan at Eva ba dapat bang buhayin muli? Dahil sa kanila kaya nasadlak sa kasalanan at kamatayan ng buong sangkatauhan. Kaya hindi na sila dapat tumanggap pa o mabuhay pang muli. Nandyan rin ang apostol noon ng Panginoong Hesus na si Judas na nagkanulo sa Panginoong Hesus. Talagang nakita natin yung kanyang kabalakyutan upang sa ganoon hindi na siya maging karapat-dapat sa pagkabuhay muli. Maraming iba pa mga tao na talagang hindi nabubuhay muli dahil hindi na sila karapat-dapat upang tumanggap pang muli ng another chance. Pinakita lamang doon sa mga di matwid na mga tao na talagang hindi nagkaroon ng sapat na panahon upang makilala si Jehovah. Pero kung nagkaroon na siya ng sapat na panahon, pero tinanggihan pa rin niya ang kautusan ni Jehovah, na kay Jehovah na ang paghatol dito. Dapat nating tandaan na magiging makatarungan ang Diyos na Jehovah sa kanyang paghatol, sa kanyang pagpili sa mga bubuhayin muli at hindi. Isipin na lang natin kapag nangyari na mismo yung pagkabuhay muli. Hindi ba napakasaya noon? Meron pong isang artwork na ipapakita tayo, ang artwork number 1. Makikita natin rito kung paano inilarawan ang pagkabuhay muli. Nakikita niyo yung saya nila? Umiiyak pa nga sila, lahat eh. Kaya makikita natin dyan, talagang tuwan-tuwa sila. Siyempre pa, kasi binuhay muli ang kanilang mahal sa buhay. Actually, na tinitingnan ko nga yung artwork na yan, tinitingnan ko, sino kaya dito binuhay muli? Yung bata ba o yung nanay? Kagayunman, lahat sila ay masaya. Tiyak na ganyan din na madarama natin kapag nakita nating binuhay muli na ang ating mga mahal sa buhay. Salamat po sa pagpapakita nito. Kaya bakit tayo makakasiguro ngayon na talagang mangyayari ang pagkabuhay muli? Dahil mahal tayo ng Diyos na Jehovah. Isang pamilyar na teksto pero nais nating basahin. Juan 3:16. Juan chapter 3 verse 16. Kung sa ulado po ninyo, okay lang. Sabi dito, gayon na lang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Kaya ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak para ang bawat isa na nananampalataya sa kanya ay hindi mapuksa, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Gayon na lang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan upang ibigay at na gayon ay sinakripisyo niya ang Panginoong Hesus. Pero baka sabihin ng isa, paano sinakripisyo yun? Nabuhay namang muli si Jesus. Ngayon nga, nasa langit na siya eh. Nasaan ang sakripisyo doon? Ari, naitanong niyo na ba yun? Tandaan natin na nang isinugo ng Diyos na Jehovah ang Panginoong Hesus dito sa lupa, may panganib o may posibilidad na hindi siya maging matagumpay sa pagsubok. Kaya kahit taglay ni Jehovah ang lahat ng kapangyarihan sa buong universo, hindi na makakabalik ang Panginoong Hesus sa langit. Lalo na yung pagsubok noon ay hindi naman isang one-day mission lang. Na tipong si Jesus, nagkamalay nung umaga, nung tanghali, medyo pinako na siya, medyo hapon namatay.
Pagdating siguro ng gabi, pabalik na siya ng langit. Hindi naman ganun eh. Ilan taon nga bang nabuhay si Jesus dito sa lupa? More than 33 years. Kailangan niyang mabuhay bilang isang normal na tao. Masubok sa lahat ng bagay upang sa gano'n maging legal o tama lamang na maging pantubos sa atin. Alam ng Diyos na Jehovah yun. At nakita natin sa buong stay niya dito sa lupa, may pagkakataon ba na medyo pinakilaman ni Jehovah ang mga bagay-bagay upang sa gano'n ay medyo mapagaan naman o mapahinto yung pagsubok sa Panginoong Sus? Totoo, narinig ang boses ni Jehovah, tapos nagpadala siya ng mga anghel upang patibayin sa Jesus. Pero kahit kailan, hindi siya nakailam upang sa ganoon mapagaan ang mga pagsubok sa Panginoong Sus. Nakita natin kung anong hirap ang dinanas ng Panginoong Jesus. Lalo na nang siya ay mamatay. Talagang pinahirapan siya, tinawag pa nga siyang kriminal. Lahat ng yun, hinayaan ni Jehovah na mangyari. Bakit? Gaya na lang ang pag-ibig niya sa katauhan. Ninais niyang masubok talaga ang Panginoong Sus upang matubos tayo, magkaroon ng posibilidad na magtamasa tayo ng buhay na walang hanggan, mabuhay muli ang mga namatay nating mahal sa buhay. Kaya habang binubulay-bulay natin yun, nakita natin kung gaano sakripisyo na ang binigay ni Jehovah. Iisipin ba natin ngayon na magbabagong isip ni Jehovah at sa gayon hindi niya itutuloy ang pagbuhay muli? Hindi. Ginawa na niya lahat, inilaan na niya lahat, kaya tiyak na mangyayari ang pagkabuhay muli sa darating na hinaharap. Siyempre pa, hindi lang si Jehovah ang nagsakripisyo, maging ang Panginoong Hesus din, na 33 years na nagtiis dito sa lupa, na natili siyang tapat at karapat-dapat siya na talagang tubusin tayo. Kaya tama lamang ang ginawa ng Diyos na Jehovah sa bagay na ito, na kung saan ibinigyan niya ng atas ang Panginoong Hesus. Basahin natin ang Juan 6:40. Juan chapter 6, verse 40. Kalooban ng aking Ama na ang bawat isa na nakakilala sa anak at nananampalataya sa Kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan at bubuhayin ko siyang muli sa huling araw. Ano pinapakita ng teksto? Ang Panginoong Hesus mismo ang bubuhay muli sa mga patay sa nalapit na hinaharap. Si Jehovah, nakita natin, gustong-gusto niyang mabuhay muli ang mga namatay. Ang Panginoong Hesus kaya, ganun din, yamang siya ang perpektong halimbawa o siya mismo ang perpektong nagpakita ng mga katangian ni Jehovah. Kaya nang narito siya sa lupa, talaga'y pinakita niya, kagustuhan niya. Hindi lang gustong-gusto na bumuhay muli ng mga patay. Sa ulat ng Biblia, mayroon 3 pagbuhay muli na ginawa ang Panginoong Hesus at tatalakayin natin siya ngayon. Pakisuyo sa larawan sa artwork number 2. Makikita natin dyan yung binata, binuhay, siya nasa gitna. Tapos ay parang gusto siyang yakapin ng isang matandang babae. Kasi byuda, nag-iisa niyang anak. Kaya ma-imagine natin kung ano yung saya nung ina na makita niyang nabuhay muli ang kanyang anak. Paano nga ba nangyari dito? Basahin natin Lucas 7:13 and 14. Lucas 7:13 and 14. Na makita ng Panginoon ang byuda, naawa siya rito at sinabi niya, huwag ka nang umiyak. Kaya lumapit siya at hinipo ang hinihigaan ng patay at huminto ang mga tagabuhat nito. Pagkatapos sinabi niya, lalaki, inuutosan kita, bumangon ka. Yan tanong, meron bang nag-request sa Panginoong Hesus, Panginoon, pakibuhay muli naman itong patay na to? O alagad ba niya itong mga ito? Hindi niya kilala. Hindi wala nag-request sa kanya na, Panginoon, maawa ka naman, buhayin muli yung namatay na binatang ito. Hindi. Kundi dahil sa awa niya, siya mismo, pinahinto niya at binuhay muli yung patay. Sa larawan, artwork number 3, pakikisuyo naman kami. Ito naman ang pangalawang pagbuhay ng Panginoong Hesus. Sa bagay na ito, may nag-request na sa Panginoong Hesus. Pero ang request, pagalingin yung batang babae. Kaso hindi na umabot, kaya dinatnan ng Panginoong Hesus na patay, pero binuhay muli pa rin niya. Ano yung medyo challenge dito? Kapag tinignan natin yung ulat sa Lucas 8:52 and 53, makikita natin doon na nang sinabi niyang natutulog lamang yung bata, pinagtawanan pa siya. Nagpunta siya roon para tulungan yung mga namatayan, tapos ngayon pagtatawanan lang siya. Kagayon kahit na gano'n ang naging reaksyon ng mga tao, gaya na makikita natin sa larawan,
Masayang binuhay muli ng Panginoong Jesus ang bata at kasama niya yung 3 apostol niya, pati na rin ang mga magulang ng mga bata. Sa larawan o artwork number 4, suyo tayo. At dito, kaibigan naman ni Jesus, si Lazaro. Tapos kasama niya yung kanyang 2 kapatid, si Maria at si Marta. Okay. Ano naman yung maaring hamon dito sa Panginoong Jesus? O syempre, mga kaibigan niya ito, kaya mga lingkod din yan, naniniwala talaga sa kanya. Pero naniniwala sila na pagkabuhay muli, gagawin pa ng Panginoon Jesus sa hinaharap. O tama naman yun. Pero nakakadalawang pagbuhay muli na si Jesus At alam nila yon. Hindi nila naisip na gagawin ng Panginoon Jesus sa pagkakataong yon sa kaibigan niya mismong si Lazaro. Napansin nyo, medyo balot siya, no? Para siyang mami. Kasi sa bansang Israel, walang imbalsamo. Kaya sabi nga ni Marta, Panginoon, medyo nangangamoy na yan kasi ilang araw nang nakalibing. Pero pinakita ng ulat na kung saan sa Juan 8, chapter 8, 39 and 40, gusto talaga ni Panginoong Hesus na buhayin muli si Lazaro at ganun nga ang kanyang ginawa. Kaya yung artwork ay pinakita na talagang masayang-masayang sinalubong ni Marta at Maria yung kanilang kapatid na si Lazaro. Oo, sa 3 pagkakataon na bumuhay muli ang Panginoong Hesus, wala man nag-request sa kanya, medyo may parang pinipigilan pa nga siya. Pero magkagayon man, talagang pinakita niya, naisin niyang bumuhay muli ng mga patay. Paano naman tayo ngayon magkakaroon ng pananampalataya sa pagkabuhay muli? Ating ngayon panoorin ang video upang makita natin paano tayo mananampalataya sa pagkabuhay muli. Hindi talaga ako relihiyoso. Nung nag-aaral pa ako sa university, major ko ang biotechnology. Kaya nakumbinsi ako na totoo ang ebolusyon. Para sa akin, yung Biblia, hindi siya bagay sa kultura namin at hindi rin siya base sa science. Pero minsan, may mga nabasa akong artikulo tungkol sa biology at science sa magazine Gumising. Nagulat ako kasi napakaluhikal ng mga iyon. Napaisip tuloy ako, hindi pwedeng nagkataon lang yung pagkakagawa sa katawan ng tao kasi napakakomplikado nun. Di ba yung sasakyan? Napakaraming piyesa nun. At dapat na maayos ang pagkaka-assemble sa mga iyon. May isa lang na magkamali doon, hindi nagagana yung sasakyan. Pero yung mga DNA, RNA, at protein ng katawan natin, mas komplikado yon. Napaka-imposible talagang isipin na basta na lang lumitaw ang mga iyon. Kaya nagbago ang tingin ko sa Biblia at pinag-aralan ko na ito. Mga 3,500 taon nang nakakalipas, sinabi ng Biblia na ang mundo ay nakabitin sa kawalan. Pero yung mga scientists, natuklasan lang iyan mga 300 years ago. Kaya habang mas natututo ako sa Biblia, mas lalo akong nakumbinsi na hindi ito galing sa mga tao. Galing ito sa Diyos at kaayon ito ng science. Dahil tumibay ang tiwala ko sa Biblia, tumibay din ang pagtitiwala ko sa pangako ng Diyos na bubuhayin niyang muli ang mga namatay. Sabi ng Biblia, mananabik si Jehovah sa gawa ng kaniyang mga kamay. Kaya gustong-gusto ni Jehovah na buhayin muli ang mga nasa alaala niya. At alam natin na mayroon siyang kapangyarihan na gawin iyon. Kumbinsido ako sa pagkabuhay muli, kaya panatag ako at mayroon akong pag-asa. Simula bata pa lang po ako, pumupunta na po ako sa simbahan. Noon po, ang paniniwala ko, ang mga mabubuting tao ay napupunta sa langit. At yung mga masasama naman po ay pumupunta sa impyerno. At yung kaluluwa po ng namatay ay patuloy na nagbabantay sa kanilang mga mahal sa buhay. Kasi po namatay po yung aking asawa taong 2018, hindi ko po alam kung paano po ako magdidesisyon. Isang araw po, may isa pong saksi ni Jehovah ang dumalaw at umaliw po sa akin, taglay yung pag-asa ng pagkabuhay muli sa lupa. Gayunpaman, iniisip ko pa rin po kung bakit hindi po ako kinagabayan ng aking asawa. Kaya pinabasa po sa akin ng sister yung sinasabi ng Ecclesiastes 9:5 and 10. Ang sabi po doon, walang kaluluwa ang nabubuhay ng immortal. At ang mga patay ay wala ng malay. Ipinaliwanag niya po sa akin na ang orihinal na layunin ng Diyos ay mabuhay ang mga tao magpakailanman dito sa lupa. Kaya napalaya po ako nito sa maling turo. Kaya ito po yung nag-udyok sa akin para magpabautismo. Si Jehovah po ay napakamaawain, matalino at napakamapagmahal. Gaya po nung sinasabi po sa Gawa 24:15,
bubuhayin niya pong muli maging yung mga di matuwid, na kung kailan makakasama at makikita ko po ang mga mahal ko sa buhay. Na hindi nakakakilala sa Diyos na Jehovah at matulungan din po sila na makapaglingkod sa Kanya. Nais nating pasalamatan yung video nyo. Kita natin yung karanasan ni Jong Shopyon at Aleli Lopez na kung saan sinuri nila ang Biblia at nakita nila totoo at maasahan ang pagkabuhay muli. Kaya sa mga bisita namin, nais namin na pasiglahin kayo, patuloy na magsuri ng Biblia at sa gayon makita ninyo ang katotohanan na talagang magkakaroon ng pagkabuhay muli. Sa ngayon, meron rin pakinabang sa atin habang taglay natin ang pag-asa ng pagkabuhay muli. Nagkakaroon tayo ng direksyon ng buhay. Yamang alam natin na merong buhay na walang hanggan at pagkabuhay muli, makikita rin natin muli ang ating mga mahal sa buhay. At merong iba pa ng mga pakinabang. Makikisuyo muli tayo doon sa larawan number 1. Merong ganyang eksena na nangyayari sa ngayon Similar na sitwasyon. Alam niyo kung saan? Sa airport, arrival area. No? Saan talagang masaya tayo, sasalubungin natin ating mga mahal sa buhay, lalo na kapag naisip natin ang mga pasalubong. Tama. Oo. Kaya iyak tayo, no? Pero habang taglay natin yung pag-asang pagkabuhay muli, hindi ba parang naisip lang natin na parang nag-abroad din lamang ang ating mga namatay na mahal sa buhay? Na darating ang panahon, muli natin silang makikita. Yun nga lang, wala silang mga pasalubong. Pero okay lang yun, masaya naman tayo. Nakita rin natin kung paanong bubuhayin muli ng Diyos na Jehovah ang mga namatay nating mahal sa buhay. Kaya alam niya ang lahat ng detalye ng ating mga mahal sa buhay. Kaya tayo rin, alam niya yon. Kaya kung meron man tayong pinagdadaanan sa ngayon, alam ng Diyos na Jehovah yon. Sa tamang panahon, tutulungan tayo ni Jehovah na mapagtagumpayan ang anumang pinagdadaanan natin sa ngayon. Nang ang Panginoong Sus ay somehow ma-question sa pagkabuhay muli, ito yung sinabi niya. Basahin natin ang huling teksto natin, Juan 11:25 and 26. Ako ang pagkabuhay muli at ang buhay. Siya na nananampalataya sa akin, kahit mamatay siya, ay mabubuhay. At ang bawat isa na nabubuhay at nananampalataya sa akin, ay hindi na kailanman mamamatay. Naniniwala ka ba rito? Kata nyo kung paano tiniyak ng Panginoong Sus na siya ang pagkabuhay muli at ang buhay, at siya na nananampalataya sa Kanya, kahit mamatay siya, ay mabubuhay muli. Kaya gaya ng ating natalakay sa ating pahayag na ito, nakita natin kung paanong gustong-gusto ni Jehovah na talagang buhayin muli ang ating mga mahal sa buhay. Na itinuring niyang kaaway ang kamatayan, hindi niya naisin na mamatay ang tao, kundi bubuhayin muli ang mga mahal natin sa buhay at paglalaanan o bibigyan ng mga matuwid ng mga tao ng buhay na walang hanggan sa isang paraisong lupa. Kagaya ng inawit natin kanina, sana pagsikapan nating abutin ang buhay na walang hanggang ito. Sabi nga ng Panginoong Sus, naniniwala ka ba rito? Maaring sa isang bisita namin sa ngayon, na first time lamang narinig ang katotohanan ito mula sa Biblia, sana po ipagpatuloy ninyo ang iyong pag-aaral, pagsaliksik, upang sa ganon makita nyo talagang naisin ng Diyos na Jehovah na ang lahat ay magtamasa ng buhay na walang hanggan. Sana nandun tayo kapag natupad ang pagkabuhay muli, na kung saan makita natin na matalo o lubusan ng mawala ang kamatayan.